Hello guys, Aries sign. Kamusta po kayo guys? Good morning. Mag-read po ako ng cards para sa inyo. Maaga pa. Medyo kagigising ko lang nagkakape. Kape tayo guys, Aries sign. Mag-read tayo ng cards para sa inyo. No? Isang linggo na naman na nakaraan. Ang bilis ng araw. Kaya magre-read na naman tayo ng cards para sa inyo mga Aries. So, ano bang reading ng ating Aries today? Yun po yung ating aalamin, ano guys? So, paalala lang po muna na this is a general reading. So, hindi po lahat ng energy ay makukuha natin, ha? Kung ano lang po yung mag-resonate sa inyo, guys. So, meron na kayo isang card na bumukas dito. Sabi dito, heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Okay. And welcome po dun sa mga cross-watcher na mamapadpad dito sa channel na ito. Please consider subscribe guys kung magustuhan nyo yung ating reading and kung gusto nyo rin po na ma-notify kayo sa mga susunod na reading natin. Salamat. And then meron kayong second card dito, wedding. This situation involves marriage. Pasensya na kayo guys, nabubulol ako. Kagigising ko lang kasi. So, habang nagkakape, naisip kong mag-read ng cards para sa inyo. Sun, Moon, Venus, and Rising. Ano pa po ang energy ng ating Aries today? It is safe for you to love, open your heart, to give and receive the highest energy of all. So, maybe some of you ay mga may asawa na Aries, no? And I feel na some of you ay meron kayong hindi pinagkakaunawaan this time, kaya meron kayong heart-to-heart conversation. And then, some of you nangailangan nito, reminder na to, no? Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Okay, maybe some of you baka 100% ng binibigay na love sa kanilang person, kaya ganyan ang nangyayari. Na guys, baka nakakalimutan nyo na yung self nyo, Aries. And some of you naman, maybe yung iba sa inyo galing na sa paghihiwalay, no? So, meron kayo ditong energy na it is safe for you to love. Okay? Meron kayong cards dito na a time to give rather than take. Guys. A time to give rather than take. And a win-win outcome is forecast. Okay. Maybe yung iba sa inyo nangangarap na pakasalan kayo ng person nyo o kayo, nangangarap kayong pakasalan nyo ang person ninyo, yung minamahal nyo this time. A win-win outcome is a forecast, sabi. And then, meron kayong expect powerful change. Okay. Some of you expect powerful change daw, guys. Last card. Bago tayo magbukas ng ating tarot cards. So, ito na lang bumukas ang kunin natin, guys, no? Sabi dito, you're very close to achieving your goal. Okay? Kung meron kayong mga minimithi sa inyong buhay, sa inyong life, you're very close na raw, guys. So, keep moving lang, guys, at ma-achieve nyo na yung goals na gusto ninyo. So, mag-start na po tayo ng reading para sa inyo, mga Aries, no? Sun, Moon, Venus, and Rising. Aries, ano po ba ang gusto nyong ipaalam sa ating mga Aries today? Spirits, Sun, Moon, Venus, and Rising. Please give me a message para sa ating mga Aries. Sun, Moon, Venus, and Rising.
Ayaw bumaba ng cards, guys. Magpupul na lang ako ng cards, ha. So, first card nyo, meron kayong 3 of Cups, 9 of Wands, okay. Meron kayong 3 of Pentacles, meron kayong Hangman, okay. Medyo nalilito ako sa itsura ng picture. And meron kayong Ace of Cups. Wow. Okay, guys. So, Ace of Cups pong ibig sabihin nito awakening of new feelings. Okay, guys. Deeply meaningful feelings. Okay, maybe maybe some of you meron na kayong nagugustuhan this time, ano? And then, yung iba naman sa inyo, okay, yung iba sa inyo nag-i-start na magkaroon ng feelings dun sa person na napapalapit sa kanila, no? Siguro kaya kayo merong it is safe for you to love this time, no? Some of you parang nagkakaroon ng developing new romantic relationship sa buhay ninyo, no? Aries sign. Okay, yun po yung ibig sabihin natin ng Ace of Cups. And then, meron kayong major arcana dito. Okay, some of you, hindi kayo masaya. And then, some of you nagde-decide na mag-let go na lang sa kanilang person or mag-surrender na lang sa kanilang relationship o situationship. No, guys, some of you, maybe kaya siguro meron kayong love yourself, maybe nakakaranas kayo ng conflict ngayon sa inyong relationship. Some of you Aries, no, hindi ko naman sinasabing lahat. And then, kaya siguro meron din kayong heart-to-heart conversation, no, ng person ninyo. Okay? And, yun, yung iba gusto nang mag-surrender sa kanilang relationship, situationship ng person niya. Okay, guys? And I feel na some of you siguro iniisip nyo na sobra na rin yung sacrifice ninyo sa relationship na meron kayo this time, no? Kaya siguro meron kayong love yourself naman. Okay, maybe yun nga sabi ko kanina, maybe some of you ibinibigay nyo na yung 100% na pagmamahal ninyo sa person ninyo, no, guys? So, nakakalimutan nyo na yung sarili nyo. Okay, guys? Some of you, I feel na yung nangyayari na ito, mga sa mag-aasawa na, no? So, mag-aasawa na kayo and then, yung iba gusto nang mag-surrender sa relationship na meron sila ng person niya. Guys, because meron kayong nine of wands. Ang ibig sabihin nito okay, 3 of pentacles, meron kayong okay. So, kasi hindi naman lahat kayo para-parehas, no, guys? Some of you naman ay nakakaranas naman ng positive vibes sa kanilang situationship, sa kanilang person. Okay? And yung iba sa inyo, stronger together naman, no, Aries? So, kaya siguro, I feel na yung iba sa inyo na married na rin, stronger together pa until now, no, mga Aries? And, siguro may maliit lang na nagiging problema yung iba pero naayos din kaagad. Okay? Kaya lang yung iba parang siguro sobra na, no? Kaya naiisip na nilang mag-surrender.
Baka sobra na yung sacrifices nila sa binuo nilang family. Okay? Kasi minsan guys, 'di ba yung relationship, minsan parang one-sided na lang, no? Parang yung isa na lang yung nag-e-effort and then yung isa stop na, parang ganon, no? Kaya siguro yung iba parang nawawala na sa sarili nila. I mean, ah, hindi na sila makapagtrabaho ng maayos, naapektuhan na yung kanilang mental health, no? Lagi nilang naiisip yung nangyayari sa relationship o situationship nila ng person nila, no? Minsan kasi gano'n nangyayari sa magpa-partner, no? Sometimes one-sided na lang yung nangyayari. Yung isa hindi na wala nang pake yung isa. Okay? Ay, gano'n naman minsan kasi guys, pagka nakuha na talaga yung gusto, 'di ba? Minsan nagbabago, no guys. And then meron kayong so yun nga, yung iba sa inyo masaya naman, stronger together yung pagsasama nila ng person niya, no? Some of you Aries. And yung iba naman very supportive sa career nila, yung person nila very supportive. Okay guys. And then meron kayong Three of Cups. Okay. Pwede rin po to dun sa mga naghiwalay na, no? Dun sa mga sumusurrender na sa relationship. Kung nagkaroon kayo ng paghihiwalay na this time, some of you, meron kasi kayong card dito na reconciliation. Pwede po itong reconciliation or reconciliation sa career na nawala because na-focus kayo dun sa person ninyo, sa pag-aasawa nyo. Pwedeng ganon din po, no? Or pwede rin naman na yung person ninyo na hiniwalayan ninyo is pwede rin siyang bumalik, okay? Someone from your past coming back, okay? So, pwede rin pong ganon guys. And kasi guys, kung maalaga kayo sa family ninyo, maasikaso kayo sa person ninyo, I feel na yung person nyo, hindi niya rin kakayanin na mahiwalay talaga sa inyo guys. No? Kaya meron ditong pagbalik, reconciliation. Or, yun nga, pwede rin na reconciliation yung iba sa inyo na stop kayo sa career ninyo dahil binigay nyo yung life ninyo dun sa naging asawa ninyo, no? Sa family na binuo ninyo. Kumbaga, nag-sacrifice ka na. Parang nag-focus ka sa family ninyo and then parang walang nangyari, no guys? Kaya pwede rin nangyari career reconciliation, pwedeng ganun din, no guys? And then meron kayong Nine of Wands. Ang ibig pong sabihin nito guys is some of you, great hope pa rin naman kayo. Hoping pa rin kayo na kahit sa dami ng hinaharap ninyo this time ng person ninyo, sa situation ninyo this time, sa relationship, hoping pa rin kayo na magiging maayos pa rin yung life ninyo, no guys? Or yung iba hoping na maging maayos without her partner, okay? And yun, yung iba sa inyo nakakaranas siguro ng anxiety, no? Hindi makatulog dahil naiisip yung nangyari sa kanila nangyari dun sa situationship nila ng person niya. Okay? So yun siguro yun guys, no? Yung ibig sabihin ng reading ninyo this time, Aries sign. So mag-pull pa tayo ng some cards. Let's go deep sa inyong reading, Aries. Ano pa ba ang meron sa ating Aries? So, I feel na reconciliation, pwedeng career reconciliation, babalik kayo sa dati nyong trabaho, or pwede rin na yung person niyo ay babalik sa inyo. Okay, Aries? Magpupul na lang tayo ulit guys, kasi bumababa yung cards, ang dami naman, so hindi okay. So, meron kayong Knight of Pentacles,
Knight of Pentacles. Okay. Lovers, soulmate. Soulmate pala kayo guys ng person mo eh. And then meron kayong the Star. Okay. Hoping pa rin kayo guys na maayos yung pagsasama ninyo. Okay. Meron kayong the Magician. Okay. So, I feel na yung person ninyo ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang sarili, no? Maybe nagkaroon siya ng awakening or realization sa nangyari sa hiwalayan ninyo, no? And then, meron kayong Ten of Cups. Oh my goodness. Soulmate and Ten of Cups nandito, guys. Soulmate po kayo ng person ninyo, guys, no? I feel soulmate kayo and then yung person ninyo gustong bumalik and yung person nyo eh gustong humingi ng another chance sa inyo, no? And yun, gusto niya, yung person ninyo eh nagkaroon ng pagbabago, realization sa nangyari sa inyo, no? Guys. And then meron kayong Knight of Pentacles. Okay. Yung person ninyo is okay, this time ang gusto niyang mangyari eh mapagkatiwalaan mo siya sa kanyang maybe kung makikipag-usap siya sa'yo, this time, gusto sana niya na pagkatiwalaan mo siya kasi nagbago na siya, nagkaroon ng realization sa person ninyo and gusto niyang humingi ng another chance, Aries, sa mga nahiwalay. And then, Ten of Cups pang ibig sabihin nito eh, long-term commitment, happiness, okay, true happiness. I feel na kaya gusto makipagbalikan ng person niyo dahil kayo yung nagbibigay ng saya sa kanya, no? And then, yun nga, soulmate nga kasi kayo guys. Ten of Cups and soulmate card is here, lovers. So, yun, marriage, yun nga, mag-asawa nga kayo, no guys? So, confirm na this reading eh para dun sa mag-asawa or kung hindi pa kayo nakasal, pwedeng some of you eh ganito yung situationship. Yung partner-partner lang kayo, yung parang live-in, parang ganon. Maybe some of you Aries eh ganito yung situationship sa inyo ngayon, no? But yung person ninyo, kahit di pa kayo kasal, ang gusto niya is long-term commitment sa inyo. And yun nga, kasi kayo yung nagbibigay ng saya sa kanya. Divine love kayo guys, soulmate connection. So, ang ganda ng reading nyo guys, no? Mga Aries sign. So, yun lang guys. Meron kayong the star na card. Ang ibig pong sabihin nito eh, hoping po ito. Okay? Hoping na magiging masaya ulit yung pagsasama ninyo, guys. Okay? So, I feel na some of you dealing kayo ng mga zodiac sign na Gemini, Aquarius, Gemini nga, no? And then, meron kayong ano ba to? Magician, okay. Aries, Gemini, and malakas sa reading niyo guys yung Gemini, no? And Pisces, Aries. Pwedeng Pisces din yung person niyo. Malakas sa reading niyo guys in Gemini sign. I feel na Gemini yung person niyo, Aries sign, no? So, magpupul tayo ng message from your person. Tingnan natin, ano bang gustong sabihin ng person mo? Tingnan natin. Wala ko ng cards guys. Ano ba ang gustong sabihin ng person ni... Wait lang guys ha. Wala ko ng cards.
Ano ba ang gustong sabihin ng lang guys? Okay guys, kuha tayo ng message ng person nyo, no? Ano bang gustong sabihin ng person ni Aries? Yan guys, shuffle ko lang ha. Para sa ating Aries, meron kayong my beloved. Next, guys, I love you. Katuwa naman. And meron kayong things will get better soon. What else? You are constantly in my dreams. I know that we are destined to be together. Yeah, kasi soulmate kayo guys. So, yun, nararamdaman niya. Kailangan nyo lang talaga siguro magkaroon ng heart-to-heart conversation ng person mo this time, no? And of course, kung yun nga, kung makikipagbalikan kayo guys, maybe some of you nakakalimutan nyo na talaga yung sarili nyo. So, maybe pinapaalala dito guys na love yourself first then. The one I love. Pa tayo guys. You make me so happy. Sabi ko nga sa inyo guys, diba, yung reading nyo, meron kayo yung true happiness niya, ng person nyo. And then, my days with you were the best days of my life. Last two cards, I message. I'm coming back soon. Katuwa naman. So, last message para sa ating Aries. Okay, you are always in my thoughts. So, yun lang guys yung ating messages from your person, ano. Okay, mag-pull tayo nitong Twin Flame Union deck. Tingnan natin anong meron sa inyo dito. Okay, meron kayong healing, self-care, time out, be gentle with yourself and your twin. Okay guys, so yan. And then next, some of you nag-heal na siguro, no guys? Oh guys, twin flame soulmate, kayo talaga ng person mo guys. Eternal love, reincarnation, passion, twins, seeking union, hanap kayo ng person nyo guys. So, yun lang po muna guys yung ating reading para sa inyo ng mga Aries sign. Mag-pull tayo ng letters and numbers. Baka makaresonate pa dito yung person yung mga Aries. Ano po yung para kay Aries dito sa aking personalized stone. Para sa inyo to guys. Meron kayong letter M, letter J, letter Q, letter N, and letter R. And then number 5, number 20, number 11, number 21. Ayan guys, baka mag-resonate pa yung initials ng person ninyo. Surname or name, baka dito nag-start sa letters and birthday, anniversary ninyo guys, no? So, yun lang po muna guys para sa inyo mga Aries. See you next week again. I hope na nagustuhan niyo yung reading natin guys. Ingat po kayo. God bless and bye. Thank you. Have a nice day.